Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentet. So, gagawa ako ng ID lace o lanyard. Ito, untian lang to, kahit isang piraso, tinatanggap ko na. So, A3 to, kasi wala naman talaga akong heat press na pang lanyard. Yun yung mahaba. So, yung heat press natin, yung 15 by 15 lang, yung pang t-shirt. So, yung temperature nito, sinet ko na sa pinakamataas. Yan, 220 din, 30 yung time. Yan. Yan. 220 degrees Celsius kailangan umabot siya doon. So, ito yung mga materials ko. Ito, 1 inch na release button. 1 inch. Tapos, atong remache. Yan. So, ang bili nitong remache per pack. Yan. Tapos, meron tayong dalawang klase ng G-hook. Ito yung isa. So, mas mahal to kumpara dito. So, ito yung ordinary na G-hook. Nasa 100 plus lang ang bili ko dito. So, baka sa Shopee mas mayroon pang mura. Yan, G-hook ordinary. Yan. Yung kaibahan ng G-hook ordinary, dito sa isang G-hook, yung dulo lang. Yan. Yung dulo lang. So, ito lang yung kaibahan niya. Yan, yung dulo. Ito, nagaganon. Merong lock. Yung isa, iniipit lang. Yun. Ganun yan. Ito, iniipit lang. Yan. So, hihingi ng tubig si baby. Yan. Yan yung mga uso ngayon eh. Name tag, sticker, placards. Yan. So, mag-aantay pa tayo ng temperature. So, isang piraso lang to sa A3. So, kung mga isang piraso lang, siguro ang pricing nyo yan, mga 100, 150. Kasi paiinitin nyo pa yung, yung heat press. Tapos, plus yung i-layout nyo pa. So, mas maganda, magawa na rin kayo ng sarili nyong template para lagay na lang kayo ng picture. So, ngayon lang naman ito malakas kasi pasukan. So, dati, nagbago kasi yung time. Dati, June. Ngayon, September. Bago mag-pandemic, June. So, antay natin mag 220. Tapos, niready ko na to. Pa-diagonal para mas malaki yung area na pwedeng i-press. Kasi maiksi lang tong heat press natin. So, guntingin ko na muna tong So, yung sukat nito, yung lapad niyan 1.2 o kaya 1.1 para medyo lagpas dun sa lanyard, para walang lalabas na puti. Yan. Yun lang yan. So, yung sublimation pala, magkaiba yan sa lalo na sa mga bago. Hindi to yung ordinaryong ink na ginagamit sa pagprint ng papel at photos. Ibang ink yung sublimation. So, yung tinatawag nilang conversion, ink lang yun. Mamimili ka lang ng ink na pwede mong gamitin. Pero ito, hindi mo pwedeng gamitin sa
photos at mga document printing. Pangsabli ano lang, pangsabli na mga products tulad nitong itong lanyard, yung sa t-shirt, yung mga polyester na t-shirt o kaya dry fit. Tapos sublimation mug, dun mo lang pwedeng magamit yung sublimation ink. Itong lanyard kasi may ano yan sabli coated yan. Kumbaga parang ano siya, para siyang polyester o dry fit. Matingkad yung kulay pag na-sublimate. So, uli po lahat ng tutorial sa Bentech ay do it at your own risk. Pwedeng magtanong, pwedeng mag-share ng nalalaman. May iba-iba tayong pamamaraan sa pag-digital printing. Ito kasi pang small time lang. Wala tayong mga printer na mga talagang high-end. Yan. Kung sakali mang pala rin lumaki yung ating channel, makabili tayo ng mga large printer o kaya iba pang printer na modelo. So kung magsusobra naman, kung sakali na pala rin tong ating channel na tumaas, pwede tayong mag-share ng ng printer sa mga talagang gustong yung wala talagang capital at gustong mag digital printing. Kapag lumaki yung ating channel at talagang interesado yung ng ating viewers. So yung tong Bentech, pwede rin namang manood yung talagang yan yung mahuhusay dyan. Syempre mas maraming alam yan na technique, tips, tas mas maganda yung equipment nila. So target lang natin yung mga bago, tas yung mga gustong matuto, yung mga small timer yan. Yan. Wala kasi tayong pambili talaga ng mga printer. Sa totoo lang maganda yung yung mga DTF na na printer na malalaki na kakahalaga ng 200,000, 300 hanggang kalahating milyon. Kaya lang wala tayong ganong budget. Tiyaga-tiyaga lang sa desktop printer. So ito mga ka-printing, nilalagyan ko lang na para hindi gumalaw. Kasi dugtong system tayo Yan, dugtong system tayo kaya naglalagay ako ng thermal tape. Yan. So yung mga naiinip dyan sa video natin, pwede nyong skip kung anong gusto nyo lang na part, yun lang yung panoodin ninyo. Tapos teflon. So dapat naka mirror printing tayo. Yan. 220 yan, 30 seconds. Antayin natin. 220 yung temperature, 30 seconds yung time. Yung temperature niya degrees Celsius. Oops.
Sige, baby. Papasensya nyo yung lugar ko kung bulo. Kunting dugtong kasi pambata naman eh. Pag pagbata, medyo maiksi lang. So, step lang ulit. Step lang ulit. Tsaga-tsaga lang pag walang equipment. Then, ito na yung last. Tapos, ito para sa ano, para sa tangkay. Hindi ko na nilagyan ng tape. Then pagkatapos nito, assemble na. Yan, so sa pag-assemble natin, gagamit tayo ng soldering iron, pambutas. Antayin natin uminit. Hawakan ko lang. Pero pag mainit na yan. Yan, umiinit na. So putulin na natin yung ginawa nating lace. Baby, nagamit ni Papa. Mamaya na. Yan. Baby, ito. Yan. So, dalawa. Kailangan natin ng 4 na ano, remache, tapos etong ano, G-hook, tapos yung release button. Yan. Tingnan natin kung mainit na. Ito para hindi matastas. So kung walang soldering iron, pwede yung kandila. Tapos magpainit ka ng screwdriver na maliit. Painit mo sa kandila, tapos butasan mo. So para hindi lang matastas yung ating lanyard. Then, itong kabila. Para hindi siya matastas. So, assemble na natin, no? So, pasensya na uli sa lugar. Wala tayong masyadong space. So, dito muna. Dito na lang ako magsisimula. Ayan. Tapos, dito. Hindi ko masyadong habaan kasi bata ang ano nito eh. Bata ang gagamit. Ganyan naman. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Dito na lang butas ko siguro. Ayan. So butas tayo rito, lalagyan ng remache. So mas iniksian ko pa. Ayan. Tapos so nilagay ko na yung remache.
So ito mga kaprinting, yung mga napapadaan dito, meron talagang pang press ng remache para maganda pa rin yung dulo. So itong ginagawa ko, kasi isa lang naman eh. Pwedeng plies na lang o kaya pwedeng pukpukin. Yan, lalak na siya. So puputol pa ako ulit dito, sinigsihan ko. Puputol. Then sunugin natin yung dulo para hindi matastas. Yan. Susunod naman yung G-hook. Dito. Tapos ito. Iksian lang kasi bata eh. Yan, iniiksian ko lang. Siguro hanggang dito lang. Tapos butas. Yan. Butas na. Tapos sak, remache. Again na merong nabibiling pang press ng remache. Para sa mga small time lang to. Yan. So yan, buo na yung ating ID lace. Yan, buo na. So lalagyan na lang to ng yan, sample. Lalagyan na lang yan. Buo na yung ating ID lace. So hindi to para dito, sample lang to. Yan. Yung name tag gagawa pa ako para dito. So yan. Buo na yung ating ID lace. So hanggang sa muli mga kaprinting, kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming channel. At pa-like na rin po at saka paki-share na rin po sa iba. Maraming salamat po.